Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Peke nga ba o original? So, paano nga ba malalaman kung peke or original ang isang gamit na binili mo or bibilhin mo pa lang? So, magbibigay ako ng mga tips na makakatulong sa inyo. So, huwag mainip at huwag skip at samahan akong hanggang matapos ang video na ito. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Hello mga bossing! Welcome back na naman po sa ating YouTube channel. At ang topic natin ngayon ay paano malaman kung ang bibilhin or nabili mo na gamit ay peke or original. So madami kasing nagtatanong kung paano malaman saan bibili or kung ano ba ang mga palatandaan kung ang isang item or isang gamit ay original o fake. So magbibigay ako ng mga tips para makatulong sa inyo. So iisa-isahin natin yan. So marami na kasi ngayon yung mga buyer na may trust issue na kasi marami ng mga scammer, marami ng mga faking gamit na naglalaganap sa market ngayon. So medyo mahirap na pong i-determine ng mabilisan. So kailangan suriin talaga ng mabuti. So isa-isahin natin at ilista nyo at tandaan nyo ang mga tips na ito at siguradong makakatulong sa inyo. So, number 1 na dapat basehan natin ay ang presyo. Yun po talaga. Pag mura, magduda ka na. So, huwag kang maghabol sa mura kasi baka mapamura ka. So, madaming mga mumurahin na gamit na syempre peke. So, lahat na ito, halos lahat ng mga gamit ay galing sa China. So, ilang beses ko na itong pinaliwanag. So, pag sinabing made in China, hindi naman lahat peke. So, halos lahat ng gamit nandun na galing. So, nakadepende na rin sa presyo. So, kung ano yung gagawin ng mga incheck. Kasi, kailangan din nilang kumita. So, ito ang number 1 na dapat mong tignan ay ang presyo. So, magduda ka na talaga kung sobrang baba ng presyo kumpara sa mga ibang sellers, ibang shop. So, marami niyan sa mga gilid-gilid. So, kahit ako naka-experience na din dati na bumili sa mga gilid-gilid kahit hindi audio equipments. For example, mga power tools or iba pang mga gamit. So, kung sa mga gilid-gilid, medyo tagilid talaga tayo dyan. Mura nga siya pero yung quality malayo talaga sa original. So, meron kasi mga local brand na sa Pilipinas lang na makikita. So, mga for example, Crown, Kevlar, AD, ano pang mga brand na yan na local brand sa Pilipinas, mga live. So, meron namimiki pa ng mga ganyan. So, ang basihan nyo ay ang SRP nito sa market. So, maraming sellers dyan sa Facebook. So, makikita nyo naman yung mga presyo niyan. Tapos, kung meron kang nakita na sobrang layo, either yan ay peke or ang seller ay scammer. So, beware po sa mga scammer na nagbebenta ng sobrang mura na item. Mas okay pang nakabili ka ng peke kasi nasa sayo yung item kesa ma-scam ka. Wala ka talagang makukuha. So, medyo tagilid ka talaga dyan. So, yan ang number 1 na dapat tandaan. Presyo. So, sa presyo pa lang, alam mo na kung peke or original ang isang item. Number 2 sa aking tips na ibibigay sa inyo ay kung saan mo ito bibilhin. So, pag online kasi, medyo mahirap, no? Kasi, hindi natin alam
kung yung product ba na kanyang ina-advertise ay yun mismo yung ibibigay sa iyo. So, minsan pagdating sa iyo, iba yung product na dumadating or pareho nga yung itsura, iba yung laman. Kasi magaling din yung ibang seller, yung ina-advertise nila ay magandang klase, tapos yung ibibigay sa iyo ay yung low quality or yung mga fake na products. So, ang number 2 tips ko ay bumili sa mga trusted seller. So, marami tayong mga trusted seller dyan kahit sa online po. Marami pong mga trusted seller. At sa akin, syempre, nagre-resell din ako. Hindi ako nagbebenta ng mga fake products kasi makakasira po ito sa akin. At kahit sinong may mga shop, sa Raon na kay Hilera dyan mga shop, so yung may shop talaga sa loob, hindi yung sa mga bangketa kasi kuwan lang yan sila dyan, temporary. Kaysa yung mga may shop talaga na legit, may mga permit, so pwede mo kasi silang habulin pag napatunayan mo na fake yung products. Meron ka talagang habol kasi meron nakaregister talaga yung kanilang pangalan. So, masisira yung kanilang pangalan. So, hindi sila basta-basta nagbebenta ng mga low quality at fake na products. Kasi babalik at babalik sa kanila yung problema kapag nagbenta sila ng mga fake products. So, sa trusted seller lang bumili para makasigurado. So, kung mga original items talaga yung gusto nyong bilhin, doon na kayo sa trusted seller. Pero kung mga Class A lang naman yung habol nyo, so marami dyan. So, kung original, doon tayo sa may mga legit na shop, yung may physical store sila. Meron naman silang mga online, pero meron din silang physical store. So, hanapan nyo lang sila kung meron silang physical store. So, yun yung isang bagay na isang tip na maibibigay ko sa inyo kung saan kayo makakabili ng original na product. So, marami yan. Marami yung pagpilian na store. Depende na lang sa kanila kung ano yung price na best price na ibibigay sa inyo. So, yun ang ating number 2. Tapos, number 3 ay dapat yung mga kilalang brands yung piliin nyo. So, huwag tayong tumangkilik ng mga brands na alam naman natin na low quality. Low quality talaga po yan. So, meron mga local na original brands na maganda ang quality. So, yung brand name na yon, kung magbenta man sila ng low quality, so, syempre, pareho din sa store, masisira din yung kanilang brand. So, pareho sa mga local brands sa atin sa Pilipinas, medyo madami-dami na sila. So, pinoprotektahan din nila yung kanilang brand. So, yung iba kasi sa online, yung mga bagong labas na yan na direct sa China, anytime pwede sila magpalit ng pangalan. So, hindi ko na papangalanan. Marami dyan sa Facebook, sa Shopee, na mga bagong Chinese brand. So, anytime pwede sila magpalit ng kanilang pangalan. For example, na sold out na nila yung kanilang quota na mga, for example, 500 pieces. So, kahit bad yung review, anytime pwede nilang palitan yung pangalan at mag-produce na naman sila ulit. Ganyan po yan. So, mas maganda talaga na doon tayo sa mga trusted brands bumili. Medyo may kamahalan pero sulit talaga yung pera mo. So, medyo kuan talaga dyan, medyo taglit talaga tayo dyan sa mga brands na mga bago na alam naman natin na mga Chinese brands. So, wala silang warranty, wala din silang after sale support. So, kung masira yung binili mo, at patay na. Bahala ka dyan sa buhay mo. So, yun. Isa din sa pinaka-importanting tip na maibibigay ko sa inyo. So, tangkilikin natin yung mga sarili nating brands. So, kapwa na din naman natin na Pinoy yung mga distributors niyan. So, makakatulong pa sa ekonomiya natin kung tangkilikin natin ang sariling mga local brands natin. Although, made in China din yan, pero yung quality control niyan is
dumadaan talaga sa quality control ng mga Pinoy distributors. So, hindi basta-basta lusot yung mga peke at yung mga low quality na products. So, next naman natin ay wag tangkilikin yung mga alam natin na mga products na clone or class A. So, kung may budget ka lang naman, so dun ka na din sa mga tawag nito, sa local brands na binanggit ko. Do meron akong mga mga videos na kung ano yung mga best brands na pwede mong pagpilian. So, yung mga clone kasi hindi natin alam. So, meron akong suppliers na mga class A na mga gamit based sa mga original products, pero meron pong iba kasi na mas mababa pa yung quality na ibinibigay. So, merong clone na copy from original at meron pang iba na yung mukha lang yung kopya pero yung laman naman po, napaka low quality talaga. So, iba-iba po yan kasi may nagsasabi na iba na class A, meron pong class A, pero meron pang class B, tapos meron pang peke. So, madami, no? Hindi natin alam kung ano yung mapupunta sa iyo. So, much better sa mga local brands talaga tayo bumili. So, konti lang naman kung isipin mo yan, konti lang naman yung diferensya. So, kung magdagdag ka lang ng konti kesa sa pagpapagawa mo at masayang lang yung pera mo. So, doon na lang tayo sa sigurado. So, mahirap ngayon yung kumita ng pera. So, dapat siguraduhin mo yung investment mo or gamit mo na one time lang. So, medyo mahirap kasi pag nasira tapos bibili ka na naman, balik ka na naman sa una, mag-iipon ka na naman. So, sayang lang yung pinambili mo na una na dapat nagdagdag ka na lang ng konti. So, mayroon ka ng magandang quality na products. So, tapos na tayo kung saan natin pwedeng bilhin or saan tayo makakabili ng mga original audio products. So, alam na natin kung ano yung dapat basihan na natin kung saan tayo bibili. So, ngayon, yung i-discuss ko naman kung paano madedetermine yung fake tsaka yung original products based sa kanyang itsura. So, hindi naman kasi pwedeng buksan yung product lalo na kung brand new nyo bibilhin kasi mabuboid yung warranty kung may warranty. So, karamihan naman sa online sellers walang mga warranty. So, ano nga ba yung mga dapat mo consider at dapat mong busisihin sa itsura ng isang audio products? For example, number 1 example ay yung mga spelling. Opo, nagkakamali po minsan yung mga Chinese sa paglalagay ng spelling sa any label dyan. For example, signal. Nagbaliktad yung imbis na signal, singal. So, nagbaliktad yung N at G. Meron po ako nakita na ganyan. So, pwede nyo po talagang basihan yan kasi marami pong tawag nito. Marami po akong nakitang wrong spelling. For example, equalizer. Dapat letter Z. Yung kanila letter S. So, dyan pa lang busisihin nyo talaga. Pag nakita nyo may maling spelling, sigurado, sure ball. Malinaw na peke talaga yung product na yan. Kung hindi man peke o class A yan, hindi talaga yan original. So, isa pa na dapat mong tingnan ay yung kulay. So, yung mga peke, minsan napaka-layo ng kulay sa original kasi hindi naman nila makukuha talaga yung original na kulay. Merong iba na sobrang parang maputla yung kulay. Tapos meron namang iba na sobrang tingkad. Kasi yung mga original ay parang subtle lang yung kanilang kulay. So parang nasa kalagitnaan lang. So, tip ko sa inyo, mag-search kayo sa Google ng mga original products.
So i-base nyo doon kung ano yung kulay doon, dapat yun din yung kulay ng original na products na bibilin mo. Kung nakita mo na yung kulay ay medyo matingkad, mas matingkad or napaka malabo yung mga print, so magduda ka na. So sure ball na peke yan. Tsaka yung serial number, pag yung serial number ay nagkakapare-pareho lang sa isang product tsaka isang product, so sure ball peke din yan. So dapat may unique serial number po yan kung original. So sa mga original na mga brands, so sa mga Pinoy na brands, so ewan ko lang kung ano yung sistema nila sa serial number. So doon mo lang makikita talaga. Tsaka sa mga ilaw, isa din yun. So LED indicator. Yung mga original is makikita mo na parang hindi gaanong maliwanag yung mga LED indicator, parang sakto lang. Tapos sakto lang na makikita mo siya sa liwanag, makikita mo siya sa dilim. Yung mga fake na products, apakaliwanag ng mga kanilang LED indicators. Tapos yung kanilang VO meters ay napaka-sensitive. So konting sound pa lang, napakaliwanag na ng mga ilaw doon na nagbi-blink-blink. So isa po yun sa dapat nyong i-consider sa pagtingin kung ang product ba na nabili nyo ay peke or original. So doon pa lang makikita nyo. Tapos kung may chance na pwede nyong buksan, doon talaga makikita mo kung peke or original. Yung original po ay may pangalan yung board, kung ano yung model, nakatatak din po doon sa board. Tapos may mga sticker po yun, lahat sa mga screw. Hindi naman lahat, pero may mga sticker po yun ng quality control at ng pangalan ng product. So doon mo makikita kung original talaga or peke yung nabili mo. Tsaka yung mga pyesa na makikita mo ay iba talaga yung makikita mo na original kesa sa peke. So masisearch nyo yan sa Google kung ano ba yung laman ng original at ano yung laman ng peke. Tsaka madami din po yung comparison ng original tsaka peke. Tingnan nyo lang dyan. So baka sa susunod makapag-demo tayo niyan ng original products versus peke na live demo. So papakita ko sa inyo kung ano talaga yung diferensya ng dalawa. So sa ngayon, yan lang po muna aking tips. Sana nakatulong po yan sa inyo para makapagpili ng mga original products at hindi kayo maloko ng mga scammer kasi marami ng mga scammer ngayon. So, yun lang po. Kung gusto nyong umorder sa akin ng kung kahit anong audio equipment products, pwede naman po PM lang ako sa aking FB page or FB account na nasa description sa link. So, maraming salamat po ulit At palagi kong sinasabi, pag may mali man ako nasabi, feel free to correct me dahil tao lang po tayo at nagkakamali. Pero tumatanggap tayo ng mga recommendations at suggestions ng mga mas nakakaalam kaysa sa atin. So, yun lang po. See you sa next episode ng ER Talks at God bless us all.